So, ito na ang ating braided chestnut or money tree. Yan. Ayan yung napakagandang trunks niya. Napakaganda sa pagka-braided niya. I would like to rate myself. Papasa na siya. So, ayan siya guys. And so, this one is the 7 stalks. Ang ganda niya. Actually, mahirap mag-braided kapag mangangapa ka pa. So, ayan. But this one is, I think, na perfect ko siya. Ano sa tingin nyo? Ilan ang rate nito? Ayan guys, comment down below kung para sa inyo 1 to 10 ilan yung ratings na mabibigay niyo sa akin. You, yeah, boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Mutya Baliling. And kumusta po kayong lahat? And welcome back po again sa aking YouTube channel sa mga bumabalik. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang tiny bell button dyan sa baba para notify ka if ever na may gagawin tayong bagong video. So for today's vlog or for today's video guys, as you can see, nandito pa tayo sa labas at hindi nyo na nakikita yung mga flower ko dito. Yung mga plants ko dito kasi andun na sila sa taas kasi nga bumabagyo. So, ayun, ilagay ko muna sila sa safety area para hindi naman sila maulan-ulanan dito sa labas at baka ano pang mangyari. So, good news dito sa amin is hindi namin naramdaman yung bagyo. So, ayan, thank you so much, Lord. Maraming salamat at sa mga nadaanan po ng bagyo, grabe yung bagyo guys, ang lakas sa kanila. Sobrang nakakaawa kasi yung ibang bahay is yun nga, napakataas yung baha. So, we are very lucky and we are very happy na hindi po tayo nakaranas at hindi tayo na daanan ng bagyo na yun. So, ayun, maraming salamat. Praise to you, God. So, ayun na nga guys. For today's vlog or for today's video is magbe-braided po tayo ng money tree or chestnut tree or peanut tree or castanillas or Pachera aquatica or Malabar chestnut is ito po siya guys. Ito yung plants na sinasabi natin na money tree. So ito siya guys. Ito si Malabar chestnut. Yun na nga guys, yung mga pangalan na binanggit ko kanina is isa lang po yung ibig sabihin kapag narinig nyo yung mga names na yun is ito po siya. So I have here 2 months seedlings of money tree. Ayan. 2 months seedling siya guys. So, kaya siya tinatawag na money tree guys. Kasi, ayon sa feng shui is money tree yung tawag sa kanila kasi lucky sila or lucky plant sila. Swerteng halaman, ika nga. Swerteng halaman, lalong-lalo na sa may mga business. Ayan, may mga negosyo dyan. So, ito yung hinahanap nila na halaman kasi nga pampaswerte, lucky plant. Yung mga businessman, businesswoman, meron sila nito. Kasi ito siya is nag-i-invite siya ng swerte sa ating pamumuhay. Kaya ayan, for today's video guys is magbe-braided po tayo ng money tree. So, ayan na nga guys, bakit kailangan i-braided? So, kailangan siyang i-braided guys. Although, pwede naman hindi siya i-braided. Pero, mas maganda kasi siya guys kapag i-braided. Kasi nga, ayon sa feng shui, is kapag naka-braided yung money tree natin is tinutulungan ng swerte. Parang kinukulong yung swerte na nasa papasok sa bahay natin. Parang kinukulong siya at hindi siya lalabas pabalik. Sa video na ito is tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-braided ng money tree. Ayan. So, when we say braided guys, meron siyang braided with 3 stalks, meron siyang braided with 5 stalks, and meron din siyang braided with 7 stalks. So, mas maganda siya guys kapag hindi pares yung number na gagamitin kasi ayon sa feng shui, yun yung nagbibigay, isa din na nagbibigay ng swerte, kaya magiging maganda ang pasok ng kayamanan para sa ating lahat. So ayan na nga guys, simulan na tayo guys sa ating video. Okay, magsisimula na tayo sa paggawa ng braided na chestnut tree. Ayan, so again, I have here 2 months old seedlings of money tree or chestnut, Malabar chestnut. So ayan na nga guys, so ifo-focus ko kayo dito para makita nyo talaga kung paano mag-braided or paano siya gawin. So ayan guys, gusto kong makita nyo para masundan nyo siya kung paano siya gagawin. Actually guys, this stem is binunot ko siya 2 oras nakalipas. Kasi guys, kapag bagong bunot siya tapos i-braided mo agad, is andun pa yung succulent na part niya, parang malutong pa siya guys kapag bine-braided mo siya. So malaki yung tendency na be-break siya. So kasi ganito siya guys, green pa talaga yung stem niya. So ayan guys, kapag
binibraided nyo agad, pag ginawa nyo, braided nyo agad, tapos bagong bunot pa siya, is malaki yung tendency na napuputol siya kapag ginawa nyo, nyo na siyang braided. Kasi malutong pa siya, kasi andun pa yung succulent part niya. So this one guys, is wala na yung succulent part niya. Mahigit 2 oras na ang nakalipas, binunot ko siya. So ito na siya ngayon. Ito na yung ating money tree ngayon, 2 oras ang nakalipas. So ayan guys, ito yung ating ibe-braided. So actually guys, may nakita ako sa video, nag-braided siya guys. Parang lanta na yung dahon guys, as in lanta na talaga. Pero I think hindi siya, para sa akin ha, on my own opinion lang naman. Ano kasi guys, kapag ganun, is yung dahon niya is nalalanta na talaga. Kasi siya, kapag once na nalanta yung dahon niya, kasi yung nakita ko guys, is almost nag-yellow na talaga yung leaves ng money tree. So this one guys, is green pa. Ayan, 2 oras guys. Binunot nyo ngayon, after 2 hours, nyo pa lang siya gawing braided kasi nga, wala na yung succulent part niya. So, ayan na nga guys, ito na yung ating money tree or Malabar chestnut. So, ang kailangan lang natin is ito, stem ng money tree, and then also is this one guys. You can use any kinds of pangtali. So this one guys, is ito lang yung nakita ko dyan sa amin. So ito lang yung gagamitin natin guys, so, kasi madali lang din siya. Ayan, gaganyan lang siya, tapos ayan. So ayan guys, mamaya guys ipapakita ko yan sa inyo kung paano ko siya gamitin. So ayan, but for now is magpo-focus muna tayo dito sa ating Malabar chestnut or money tree. So ayan guys, as you can see, nakikita nyo hindi na siya masyadong, as in napaka thick ng stem niya. Medyo na siya. Ayan, hindi na masyadong, kasi nga wala na yung succulent part niya, kasi 2 oras na natin siyang binunot. Ayan, let's start. So ayan guys, first na gagawin natin is maglalagay tayo ng 7 stalk. 1 2 3 4 5 6 and 7. Mas maganda kasi guys kung magkasing laki sila. Ayan, 7. Next is 5. 1 2 3 4 and 5. So ayan, 5. Tapos next is 3. Ayan, 1 2 and 3. Ito na lang siguro kasi yan, mas pareho sila kalaki. So ayan na nga guys, after niyan is ibe-braided na natin siya. So unahin natin is yung 7 stalk. Dito muna yung 2. So ito yung 3 at saka 5, at ito yung 7 stalk. Ito muna yung unahin natin. So first guys is kailangan mo siyang nakapareha sila ng height, and also dito nila guys is dapat straight, para yung iba kasi may ganito. Pero ito okay lang to kasi medyo kaya na naman siyang ganyan, i-bend. So ayan na nga guys. So ang next natin gagawin is kailangan natin kumuha nito at itatali natin siya dito. So ayan. Para sa akin guys, mas okay to kasi madali lang siyang itali. And anyway guys, ito pwede nito siyang kunin at palitan ng red ribbon para meron namang art yung ating money tree. So ayan na guys. After nyan is, ito ang gagawin natin. Yan, yung isa nasa gitna. Tapos, ang kukunin lang natin guys is yung nasa pinakamalayo. Gaya nito, ito yung nasa gitna. Ito yung yung napakalayo is iganyan natin dito. And also, yung isa is iganyan din natin dito. So, ayan na siya guys. Then, ayan, ito din namang isa, yung pinakamalayo, is iganyan mo siya. Ayan, yan guys, paulit-ulit lang yan siya na pattern. Ganyan lang talaga yung pattern na sinusunod ko kapag nagbe-braided ako ng money tree. So, ayan siya guys. Ganyan lang siya. Medyo sumobra at lumayo ako sa camera. Ayan, next is, ayan, kaya mas importante talaga guys na hindi masyadong, wala na talagang succulent part yung ating money tree. Kasi kapag may succulent part pa siya, na ano siya guys, madali siyang tawag nun, yung nabe-break siya kaagad. Yan. Tapos ayan. Ayan guys, paulit-ulit lang yan siya, na yan yung gawin natin. Ang importante is yung pattern niya is ma-form natin siya into braided. So ayan. So pasensya kayo sa
ingay sa aking background, guys. May asong sobrang ingay. Ayan. So, ayan, guys. Ganyan lang siya, guys. Napakadali lang talaga. So, may iba kasi, guys, nahihirapang mag-braided. Kasi nga, mahirap siya i-braided kapag fresh pa yung stem niya. Yun yung tamang term dun. Kapag dapat, hindi na siya masyadong fresh. Yan. Then, kasi guys, nagdedepende din yung price ng money tree sa kaniyang pattern. Yan. Or sa presentation niya, kumbaga. Ayan guys. So, ayan na yung ating finished product ng ating 7 stalk. Tapos niyan, so ito siya guys. Ayan. So, after niyan is, tatalian natin siya dito, banda sa may, ayan, dito sa may banda sa roots. Then, after nito guys, kapag itatanim na natin siya, is take note lang na kunin natin tong tali na dito sa roots banda. Kasi nga, mag-aano siya guys, hindi makakagalaw yung roots natin. Ayan, parang masasakal siya kumbaga. So, ayan siya guys. Ito na ang ating 7 stalk na money tree. Ayan. So, ayan. Para sa akin guys, mas magandang i-braided yung medyo maliit pa. Kasi maganda siya. Habang bata pa siya is natutuwid nga, ika nga nila. Parang anak lang din yan guys. Kapag habang bata pa dapat inaano talaga, dinidisiplina. Kumbaga. So, ayan guys, ito na yung ating 7 stalk. Next is dito naman tayo sa ating 5 stalk. So, ito is itatabi muna natin siya dito. Ayan. Next is itong ating 5 stalk. So, again, lalagyan natin siya ng tali dito banda sa ibabaw. So, actually guys, you can use any kind of pantali out there. Ano lang siya guys, just be sure na hindi talaga gagalaw tong dito kapag inano nyo na, parang binibraided nyo na. So, ayan. Ito na siya. Hanapin natin yung nasa gitna. Saan ba yung may gitna dito? Yan. Kaya nga, guys, importante talaga na hindi magkaparis yung gagawin natin. Kasi, kagaya nito, yung isa is nasa gitna. Tapos, yung dalawa is nandito sa gilid. Ayan. First is, papasok natin yung nasa, yan. Yung nasa gitna. Papasok natin yung isa. Ayan. Then next is itong isa. Dito sa may kabilaan lang yan guys. Dito sa isa. Ayan. Tapos eto. Tapos eto. Ganyan. Tapos eto. Ganyan. Tapos eto. So, ayun na nga guys, yung ating 5 stalk. So, ito na siya. So, next is yung ating 3 stalks. So, ito yung ating 7 stalks. Ito yung 5 stalks. And next is yung ating 3 stalks. So, ayan. Pareha lang din guys. Ito pinakamadali sa lahat. Yung ito kasi medyo mahirap-hirap siya. Konti lang naman. Pero ito guys, ito yung pinakamadaling gawin. Yung 3 stalk lang talaga. Kasi ano lang siya guys, side by side lang talaga siya gagawin. So yan, from here, yan, from here to here, ganyan. So kabilaan lang guys, ganyan lang talaga siya guys. Sobrang dali lang niyang gawin. Yan. So ayan. So again guys, importante talaga guys na parang hindi na masyadong fresh yung stem or hindi bagong bunot yung stem niya guys para hindi ka-crack talaga yung stem niya. Kasi kapag meron pa yung succulent parts niya is talagang mabe-break yung stem niya or mapuputol yung stem niya. So ayun na nga guys. So ayan, yung ating 3 stalks. Ayan. So kailangan lang natin siyang talian dito banda. Tapos again guys, kailangan natin kunin tong tali na to kapag itinanim na natin siya sa pot. Ayan, ito yung ating 3 stalks, 5 stalks, and also the 7 stalks. Ayan, ganyan lang yung siya kadali guys gawin. So meron pa ako ditong ibang gagawin guys. So, see you later. So, ayun na nga guys, ito na yung ating mga braided. So, ayan, meron tayo ditong 7 stalk. Ito, 7 din to siya guys. Then, ito 5 stalk, and this one is 3 stalks. Ayan. So, ayan na nga guys, ito na yung ating 7 stalk. So, ito 7 din to siya guys. Then, ito 5 stalk, and this one is 3 stalks. Yan. 5 stalk, and this one is 3 stalks. Yan. So, ayan na nga guys, ito na yung ating 7 stalk. So, ito 5 stalk, and this one is 3 stalks. Yan.
Ito na tong 7 stalk natin. So, ipapat ko lang siya guys. As you can see, yung soil na ginagamit ko is meron na siyang rice hull, and garden soil. So, actually guys, itong si chestnut or si money tree is hindi siya maselan sa kahit anong lupa is pwede siya. Isa yon sa maganda sa kanya kasi hindi siya maselan. Tapos, the next step is gugupitin natin to siya guys. Itong nakatali dito, gugupitin natin siya. Wait lang. So, ayun na nga guys, we're done sa ating braided. So, ayan. So, I recommended you guys na lagyan natin sila ng, yan, stick kasi, para, ano kasi siya guys, medyo malutong yung, to niya, stem niya, gumaganon siya. So, ayan, para may guide siya guys. Lagyan natin siya ng stick, para hindi siya, gumanon yung, ano niya, dahon doon sa baba. So, ayan, lagyan natin siya ng stick, para may support siya. Yan, para straight din yung tubo niya. Yan. So, ayan guys. So, mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung finished product. So, yan. So, ayun na nga guys. Ito na yung ating finished product. So, ayan. Ito na yung braided chestnut tree natin. Ayan. Napakaganda ng pagka-braided niya guys. As in, braided na braided talaga siya. Yan. Sobrang cute niya. At saka, kapag lalaki na siya guys, ganyan na talaga siya guys. Naka-braided na. So, actually, this is the 7 stalk. This one is 7 stalks. This one is 3 stalks. Ayan. This one is the 7 stalks also. And this one is the 5 stalks. Yan. Yung favorite ko sa lahat guys is ito. Kasi napakaganda na ng stem niya. Ang laki ng stem niya. Yan. Napakaganda niya tingnan guys. And so yun na nga guys, meron pa ako dito hindi ko nalagay sa pot kasi naubusan ako ng pot guys. Hindi ko alam na yan na lang pala yung pot na naiwan sa akin, 4 na lang. So ito na lang siya guys, nilagay ko muna siya dito sa water. Ayan. It's okay lang yan guys, bukas na ko na ito ilalagay sa mga pots niya. Yan, so pasilip guys sa mga na-inspira dito. Yan, ito yung braided niya. Super ganda guys. So, as I said, you can use any kind of pantali. Ayan. Kung ano na siya guys, ano nyo na lang, replace nyo na lang ng red ribbon para super ganda nyo tingnan. Kasi, yun nga, panghatak ng swerte. Ayan guys. So, ayun na nga guys, panibagong video or panibagong natapos na naman na video sa araw na to. So, ito na ang ating braided chestnut or money tree. Ayan. Ayan yung napakagandang trunks niya, napakaganda sa pagka-braided niya. I would like to rate myself 9 out of 10. So, I think papasa na siya. So, ayan siya guys. And so, this one is the 7 stalks. Ayan. Ang ganda niya. Actually, mahirap mag-braided ng apaka pa. So, ayan. But this one is, I think, na-perfect ko siya. I'm not, hindi ako sure kung gaano siya ka-perfect. But I will rate it 9. So, kayo guys,
ano sa tingin nyo? Ilan ang rate nito? Ayan guys, comment down below kung para sa inyo 1 to 10 ilan yung ratings na mabibigay niyo sa akin. So yun na nga guys, that's all for today's video. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and click the tiny bell button din sa baba para notify ka if ever na may gagawin tayong bagong video again. See you again on my next vlog, and this is me, Mutia Baliling. Paalam!